Ayan, hello. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Po si Reaction na by PH yan. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po. Yan. So, kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa ating channel, ayan, mag-subscribe na po kayo para lagi tayong may bagong balita ay na-update po kayo, na-notify po. Yan. So, meron na po tayong bagong pag-uusapan. Ayan, magandang balita. O, hindi ko alam kung maganda o pangit. Ito'y ukol sa wage hike ng ating mga laborers sa ating bansa. Kung tataas o hindi. Ayan. Kasi meron po kasing kumakalat na balita na hindi ko lang po alam kung official Facebook account po ni Senator Jinggoy na sinoplak si Princess Abante. Si Princess Abante po ay siya po yung anak ni Benny Abante, kung naaalala nyo. Yan. Si Princess Abante naman ay siyang tinalagang napiling spokesperson ng mga Congress, ang House of Representatives, di ba? Kung si Claire Castro ang spokesperson ng Malacanang, siya naman ay spokesperson ng Congress. Yan. Parehas sila. Ayan. Para si Abante, si Claire, yan. Diba? Si Claire at saka si Princess Abante. O, parang may similar. Yan. Ano yata, parang ang ano yung dyan, sinisisi ni Princess Abante ang mga senador dahil daw parang sinusugarcoat ang yung panukalang batas na isinusulong na wage hike, wage hikes na 200 peso per day. Ayun, sinusugarcoat daw ng Senado. Yan ang pahayag ni Princess Abante. Ayan. Sabi niya, the Senate killed the 200 peso wage hike bill. Ayan. Yan ang sinabi niya. Ayan. Puro palagi sinisisi niya mga senador. Siyempre, siguro dahil patapos na ang 19th Congress, yan. So, parang hindi na naaprubahan. Yan. Kasi, di natin balita. Dahil ang pagkakalam ko, ang sinusulong kasi nila ng Senado, ang wage hike, ang alam ko, 100 lang. So, ang nangyari dyan, hindi sila nagkasundo. Siyempre, pag hindi nagkakasundo, hindi may papasa sa bill. Ganun lang yun, di ba? So, ang siste, ba't sinisisi mo yung Senado? Samantalang sinabihan naman nila na hindi kakayanan ng 200 ang wage hike bill, ang nagsabi. So, ito po panoorin po natin at saka yung sinabi ni Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada kay Princess Abante. Galit na galit sa ginawa ng Kongreso dun sa wage increase bill. Pinaasa po nila ang mga manggagawa mahigit 2 taon. Matagal na panahon na tinrabaho namin ito, pinagtulong-tulungan para paliwanag at para siguraduhin na lahat ay nagkakaintindihan. Tapos sa last minute, bagamat ipinangako ito ni Speaker Romualdez, sa last minute, babaliktad sila
dahil lang pinressure sila ng Malacanang. So this is going to be an indignation rally because we cannot accept at kagalingan ng mga manggagawa ay isasantabi na lang ng ganun-ganon ng Malacanang at ng Kongreso. Sinadya po ba na araw ng kalayaan na gaganapin itong kilos protesta? Yun nga ang nakakalungkot. Dapat ay nagse-celebrate tayo ng ating kalayaan. Subalit yung ginawa ng Kongreso at ng Malacanang sa amin kahapon ay pagpapaalala lamang sa ating mga manggagawa na hindi pa tapos ang ating laban para sa ganap na kalayaan. Patuloy pa rin tayong pinaghahari-harian ng mga elite at ng mga trapo na interes lamang nila ang kanilang isinusulong at kayang-kaya nilang baligtarin tayong lahat, no, para sa kanilang interes, tulad ng ginawa ng mga elites nung panahon na tayo ay nakikibaka pa laban sa mga Kastila at ng mga Amerikano. Paano po kahalaga itong wage increase? Napakahalaga ho nito. In one fell swoop, the Congress could have corrected a historic problem na kinreate ng mga regional wage boards natin for 3 decades. Ano yung problema na yon? Lahat ng mga minimum wage levels sa buong Pilipinas po ay below the poverty threshold. Lahat. If they have granted us 200 pesos, almost all regional wage levels will be lifted above the poverty threshold, which means at least 4 million na mga manggagawa na mga minimum wage earners ay maiaangat natin sa kahirapan. Subalit, hindi po yan ginawa. No? At ibig lang sabihin yan, mas gugustuhin pa ng presidente natin na manatili ang mga minimum wage earners natin na namumroblema sa buhay ng kahirapan. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Ewan ko. Ito, tingnan natin yung mga ibang ayan, ito galing sa Philstar. So, yun. Basahin po natin, no? Manila, Philippines. The 200 across the board wage hike could spell damage to the economy. Diba? Yun. Reversing recent inflation progress, missing growth targets for the year, and eventually hitting the poorest of the poor. The economic team warned. In a joint position, members of the economic team of the Marcos administration opposed a measure that would hike the daily minimum wage of private sector workers by 200. Yeah. So the House of Representatives on third and final reading approved the 200 increase. Yeah. Yan sa House of Representatives sa Congress, yan na-approve. Pero sa Senate, hindi na-approve dahil gusto ng
Senate, ang proposal ay 100. So, paano ma-approve yun? Ay, di ba? So, hindi mo kailangan sisihin na walang ginawa ang Senado. Ayan, no? Pero may ginagawa. Pero kayo mismo, ayaw nyo yung 100. Gusto nyo 200. Kaya nga sabi ni BBM, kailangan pag-aralan. Hindi naman basta-basta yung ganun. Magtatas ka ng kalaki. So the economic team argued that the wage hike has dangerous repercussion, be it the House of Senate, especially in terms of inflation and employment and gross domestic product. Ayun, GDP, di ba? So yun. O ito naman isa. Hindi nagustuhan ng House Committee on Labor and Employment ang proposal ni Senator Joel Villanueva na ikasalamang sa naunang 100 wage hike ng Senado kumpara sa 200 na kanilang tinutulak mula Kamara. Oh, di ba? So, yun lang. Yun ang pero hindi mo kailangan sisihin ng Senado. Ayon kay House Panel Chairman Representative Nograles, kinakailangan ng magkaisa ang bicameral committee upang magkasunduan na ang magkaibilang momentong isinulong ng Senado at Kamara. O, di ba? O, sa naman, sa isa, yan. We do not view this agreement as a problem. It is the democracy. What we find concerning the attempt of circumvent process limiting dialogue by passing a bicameral reconciliation, said ni Nograles. Matatanda na una na nagpahayag ng pagtutol sina Villanueva at Senator J.V. Hercito sa inihiling nilang 200 wage hike ng Kamara mula sa mga negosyo. Hindi naman pwede yung gusto ng Kamara ang masusunod. Pwede, hati siguro, kaya hinati nila yon. Una, wala naman yung tawag doon, Senado. Kaya ginawa na, nag-middle lang sila. Yun. Diba? Ay, buhay. Bahala ka, abante ha. Yun. Ito sabi ni Senador Estrada, nagbigay ng paalala kay House Spokesperson Abante. Yan. Hindi si hindi si Claire Castro Hindi Hindi yan. Hindi spokesperson ng Malacanang yan. Hindi yan. Pinaalala ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay House Representative Spokesperson Attorney Princess Abante na mag-isip muna bago ibukas ang kanyang bibig. Ibukas ang kanyang bibig. O yan. Mag-isip ka muna, Princess Abante, bago mo tirahin ng Senado. Marami kang kalaban dyan. Hindi basta-basta. Kahit abogado ka o hindi ganoon magsalita. Parang wala kang kasama sa politiko dyan. Yan. Sinabi ni Abante ang Senado dahil sa pagkabigo ng wage hike bill na nagbibigay sana ng dagdag sweldo sa mga minimum wage earners. Maganda naman yung hangarin mo. Ang problema dyan, sobrang taas. Ganun lang kasimple yun eh. Isipin mo araw-araw. Di tataas nun kung 200, di aabot ng yun. 6,000 isang buwan. Matatandaan nag-adjourn na ang 19th Congress na hindi na pag-usapan na
magkaibang desisyon ng Senado at Kamara. Siyempre, paano pa nila maano yan? Puro kayo impeachment ang gustong isulong. O ngayon, anong sisisihin nyo? Sisisihin nyo ko yan, ang impeachment na naman. Hindi lang ang Senado, pati impeachment. Yung ngunit ayon kay Estrada, hindi mo sila ang may kasalanan kung bakit hindi naipasa ang dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Yun. Sana, Madam Princess, huwag ka muna magbitiw ng mga salita na hindi tama. Alam naman nila, kahit sa Senado, nung nag-hearing sila ukol do sa bago sa impeachment, na sabi ni Mig Zubiri kay Francis Escudero, Chis Escudero pala, na yung sinusuling nga na yung wage increase, iyan hindi na ipasa dahil ang daming trabaho hindi na pasa. Yun ang sinasabi nga ni si Mig Zubiri. Yan. Sinabi niya yun. Narinig ko rin yun eh. Kaya lang, wala lang akong video. Hindi ko na maalala sa video. Pero sana, huwag mo sisihin ang mga Senado. Dahil parehas lang kayong, kahit kung ikaw gusto mo magtaas ng sahod para sa mga manggagawa, kahit sila, ganun din sila. So, wag mo sisihin. Ayan, ikaw tuloy ang pinuputukan. Di ba? So, like father ba? O like daughter? Ganun ba yun? Ay, ayan. Di bale. O sige. Bahala na. So, yun. Yan po ang istorya ng wage hike ukol sa sinasabing sugarcoat. Sinusugarcoat daw ng mga Senado ang wage hike bill. Pero hindi ako naniniwala doon. Kaya muna si Jinggoy tsaka si Senator Villanueva talagang inano nila yan, pinag-isipan maigi. Ewan ko lang yung sa Congress kung pinag-isipan nila yun. Hindi naman pwedeng bigla-biglaan ganong kataas. Kaya siguro ayaw nila na pwede lang ipasa hanggang 100. Yung Kamara ayaw naman. Paano mo may papasa yun? Di ba? Sana nag-middle na lang kayo para naipasa, para wala nang sisihan. So ngayon, kung hindi nyo kayo na lang sisisihin namin, kayong dalawa o paano po mga reaction, kayo nang bahala mag-comment kung anong pahayag nyo po dito sa wage hike bill na pinapasa. Pero hindi na ipasa kasi tapos na ang 19th Congress. So kayo na pong bahala. Syukran.